Tumatahimik ang silid kapag pumasok ang isang introvert. Hindi dahil sila'y mapang-angkin, maingay o dramatiko, kundi dahil iba ang kanilang enerhiya. May bigat sa kanilang presensya, isang banayad na clarity at isang presensyang sabay na nakakadisarma at mapagmasid. Nararamdaman ito ng mga tao kahit hindi nila maipaliwanag. Hindi kailangan ng mga introvert ang kaguluhan para mapansin. Hindi nila kailangan ang ingay para makabuo ng loyalty. At narito ang totoo, ang mga pagkakaibigang binubuo nila ay mas matibay, mas malalim at mas tumatagal kaysa sa karamihan. At yun ay kinatatakutan ng iba. Napansin mo na ba kung paanong ang ilang tao ay likas na dumidistansya sa mga kaibigan ng isang introvert? Hindi lantaran at kadalasan hindi pa sinasadya, ngunit may pananabutahe. Nagkakalat sila ng mga pagdududa, nag-uudyok ng tensyon, at nagmamanipula ng walang halatang mga bakas. Bakit? Dahil natatakot sila sa hindi nila nauunawaan. Kinakatakutan nila ang loyalty na hindi mabibili, ang pagiging malapit na hindi naghahangad ng pansin, at ang mga ugnayang hindi basta natitinag. Ang mga introvert ay bumubuo ng mga bonds na banta sa fragile na mundong itinayo sa pagpapatunay ng iba, pagpapanggap at drama. Tara, alamin natin ang mga nakatagong dahilan sa likod ng tahimik na pananabutahe na ito. Number 1. Hindi nangangailangan ng pag-aproba ang mga introvert. Karamihan sa mga pagkakaibigan ngayon ay parang pagtatanghal. Likes, reaksyon, tuloy-tuloy na pagpapatunay, nagiging parang pera ang mga ito. Pero nilalampasan ng mga introvert ang lahat ng yon. Kumokonekta sila ng hindi nangangailangan ng mga palakpak. Isipin mo ang isang kaibigang hindi humihingi ng palaging reassurance, hindi nagpo-post ng patunay ng katapatan sa social media, at simpleng nandyan para sa'yo. Para sa mga taong umaasa sa validation, nakakatakot ito. Hindi nila ito masukat, hindi nila ito makontrol, at bigla na lang hindi na gumagana ang karaniwan nilang mga taktika. Ang pakiramdam na wala silang kapangyarihan ay madalas nag-uudyok ng banayad na pananabutahe, patagong panlalait, pag-iwas o exclusion, at emosyonal na manipulasyon. Hindi ito laging sinasadya, parang likas na reaksyon lang. Sa una, hindi ito napapansin ng mga introvert. Ipinagpapatuloy lang nila ang kanilang landas. At ang katahimikang yon, ang pagtangging habulin ang pag-aproba, ay kusang naghahanda ng entablado para sa isang mas nakakaalarma pang bagay para sa mga taong nasa paligid nila. Number 2, naaalala nila ang lahat. Ang alaala ng mga introvert ay hindi lang factual, emosyonal din ito. Naaalala nila ang paborito mong inumin, yung kwentong minsan mong ibinahagi, yung detalyeng akala mo'y walang nakapansin. Bawat panandali ang sandali, bawat pagbubukas ng damdamin ay tinatrato nila ng may tahimik na respeto. Ngayon, isipin mong ikaw ay taong nabubuhay sa kaguluhan, nakakalimot sa mga pangako at binabaliwala ang mga detalye. Ang alaala ng introvert ay nagiging salamin na nagpapakita ng sarili mong inconsistency. Nakakailang yon. Kaya ang ilan ay sinusubukang sirain ang ugnayan bago pa ito tumibay, sa pamamagitan ng pagtatanim ng pagdududa, misdirection, o banayad na mga kasinungalingan. Ang kakayahang ito na umalala ay hindi lang katangian, isa itong anyo ng tahimik na kapangyarihan. At hinihahanda sila nito na gumawa ng mas malalim pa, ang pag-handle ng emosyonal na espasyo sa paraang kinatatakutan ng mga mababaw mag-isip. Number 3, nakakatakot ang lalim ng kanilang emosyon. Ang pagkakaibigan sa mga introvert ay hindi pang small talk. Ito ay malalim na pagsisid. Sinasaliksik nila ang iyong mga takot, pangarap at pagsisisi. Makaisip ang karaniwan mong itinatago kahit sa sarili mo. Wala silang takot sa emosyonal na katapatan. Para sa mga taong hindi kayang humarap sa sarili nilang refleksyon, yung mga umiiwas sa mga hindi komportabling damdamin, nagiging banta ito. Kaya lumilikha sila ng mga drama, naglalagay ng mga pag-aalinlangan o nag-uudyok ng mga alitan. Hindi dahil nais kanilang saktan, ngunit dahil hindi nila kayang manatili sa ganitong lalim. Ibinubunyag ng mga ugnayan sa introvert ang kababawan,
at ang pagkakalantad na yon ang naguudyok ng mga pananabutahe. At gayunpaman, ang mismong emotional gravity na ito ang humihila sa mga tao, kahit sa mga natatakot dito nung una. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Ang susunod na gawin ng isang introvert ay nagdaragdag pa sa layer ng tensyon na hindi kayang i-handle ng karamihan. Number 4. Sagrado ang mga hangganan. Pinapangalagaan ng mga introvert ang kanilang oras, enerhiya at personal na espasyo. Iginagalang din nila ang sa iba, tulad ng paggalang nila sa sarili nila. Hindi sila nagmamakaawa para sa atensyon, kakapit para sa pag-aproba o lalampas sa itinakdang hangganan. Ngunit para sa mga taong nais laging may kontrol, hindi nila matanggap ang ganitong kalayaan. Ang isang pagkakaibigang hindi maaaring ariin ay parang isang hamon. Dito nagsisimula ang mga banayad na manipulasyon, pagsubok sa mga limitasyon, paghahasik ng pagdududa o paglalagay ng pressure sa paraang sinasadyang mag-udyok ng reaksyon. Tumutugon dito ang isang introvert ng kalmado, ngunit patuloy na tumitindi ang hindi nakikitang tensyon. At ang sagradong paggalang na ito sa mga hangganan ay likas na humahantong sa isang bagay na mas nakakayanig para sa mga taong nasa paligid nila. Number 5. Pinaparamdam ng mga introvert na nakikita ka ng walang pagsisikap. May tahimik na pangamba sa pakiramdam na nauunawaan ka ng hindi mo kailangang magpaliwanag. Kapag ang isang introvert ay nakikinig ng malalim, napapansin ang iyong mga gawi at simpleng kinikilala ang iyong presensya, nabubuo ang isang koneksyong tila natural at hindi matitinag. Ang mga taong sanay sa mababaw na atensyon, tuloy-tuloy na pagpapapansin o labis na paghingi ng pagpapatunay ay nakakaramdam ng pagkalantad. Hindi nila ito magaya, hindi nila ito makontrol, at hindi nila ito maunawaan. Kaya sinusubukan nilang putulin ang ugnayan. Hindi lamang dahil sa masamang hangarin, kundi dahil na rin sa takot na mawalan ng halaga. At habang ang iba ay abalang makakuha ng kontrol, ang presensya ng introvert ay tahimik na nagpapatatag ng kanilang panloob na katapatan. Lumilikha ng mga dynamics na hindi kayang tiisin ng mga mababaw na kaibigan. Number 6. Katapatang mas matibay kaysa sa mga chismis. Iba ang paraan ng paglalaan ng commitment ng mga introvert. Kapag ibinigay nila ang kanilang pagkakaibigan, ito ay malalim at pangmatagalan. Hindi sila basta umaalis sa unang aberya. Hindi sila naninira o nagkakalat ng mga chismis para lang iangat ang sarili. Hindi sila umaasa sa panlabas ng pagpapatunay upang mapanatili ang kanilang mga ugnayan. Ang ganitong hindi matitinag na katapatan ay nakakatakot para sa mga taong may mga insecurities. Yung mga panandaliang kaibigan, yung mga mahilig sa drama o yung mga sumasama lamang kapag maginhawa ang sitwasyon, sinasabotahin nila ang mga koneksyon dahil hindi nila kayang tanggapin ang mga pagkakaibigang pangmatagalan. At habang ang katapatan ng mga introvert ay nakakatagal sa gitna ng unos, ang tahimik na kumpiyansang ibinubuga nito ay hahamon sa iba sa paraang mas lalo pang nakakagulo sa kanilang kalooban. Number 7. Kumpiyansa na walang kayabangan. Hindi kailangan patunayan ng mga introvert ang kanilang sarili. Bitbit nila ang kumpiyansa sa paraan ng pag-angkin nila sa espasyo, sa pagsasalita at sa pakikinig. Hindi ito maingay, ngunit hindi maikakaila. Para sa mga umaasa sa pagmamataas o pagpapanggap, ito ay nakakatakot. Ang kaibigang nagraradiate ng kalmadong kakayahan ay naglalantad sa sarili nilang kahinaan. Ang mga pagkakaibigan sa paligid ng mga introvert ay nagiging maliliit na mundo ng tahimik na kahusayan, isang bagay na hindi kayang tularan o kontrolin ng mga walang katiyakan. At gayunpaman, ang mismong enerhiyang ito na dalisay at hindi pilit ang bumubuo ng presensyang lubos na kaakit-akit kahit pa sa mga unang nagtangkang sirain ito. At number 8, ang enerhiya ng mga introvert ay hindi basta-basta magagaya. Ito ang pinakapayak na katotohanan. Hindi mo kayang pekein ang isang introvert. Hindi mo kayang likhain ang kalmadong presensya, maingat na pakikinig, katapatan, at banayad ngunit makapangyarihang enerhiyang dala nila sa pagkakaibigan. Hindi mo ito makokopya, mamamanipula o mapipilit.
Para sa mga umaasa sa palabas, manipulasyon o kaguluhan, nakakaramdam sila ng kawalan ng kapangyarihan sa tabi nito. At ang mga taong nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay madalas sumasagot sa pamamagitan ng pag-atake. Hindi dahil sa lohika, kundi dahil sa takot na maging walang saysay sa mundo ng isang taong tunay na nakakakita at nagpapahalaga sa mga ugnayan. Ang resulta, lumilitaw ang mga pananabotahe sa mga maliliit at halos hindi nakikitang paraan. Hanggang sa huli na, para sa mga hindi kailanman naging handa sa isang tunay at fearless na pagkakaibigan. Ang hindi komportableng katotohanan ay simple. Mapanganib ang mga introvert para sa mga mababaw na pag-iisip. Bumubuo sila ng mga pagkakaibigang dalisay, matatag at walang takot. At kapag may nagtangkang sirain ito, hindi ang introvert ang nabibigo. Ang mundo ang hindi handang umikot sa paligid ng isang taong malalim makakita, tahimik magmahal at tapat na mangako ng walang kayabangan. Kung nakakita ka na ng pagkakaibigang gumuho sa paligid ng isang introvert, tandaan mo, hindi yun kahinaan sa panig nila. Takot yun. Dahil ang enerhiya ng mga introvert ay hindi lang nagsusurvive. Binabago nito ang mga taong may sapat na lakas upang manatili sa loob nito. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Jonathan Mariano. Sabi niya, dati ang saya ko ay sobrang tamis at halakhak na hindi matatawaran. Ang akala ko lahat ng saya at halakhak ay napapalitan din ng saya. Pero sa isang punto, lahat yon ay nagbago at maging sa pananaw. Napalitan ng pait at isang lugar na napalitan ng mga sunog na puno at halaman. Maging ang buwan ay lumuha ng dugo. Di man ganun kaaliwalas sa karamihan ang paningin sa isa na kung saan hindi maipinta ang mukha. Kapag hindi mo pinotektahan ang iyong puso, magkakaroon yun ng sugat at bugbog. Kahit ang kaparehan ng puso, ang utak, ay tiyak na masasaktan at maaapektuhan. Hindi magiging malaya gaya ng mga humuhusga sa isang nag-iisa. Salamat po sa magandang video po ulit, Sir AP. God bless po. Sabi naman ni Marie the Lightworker, hello po Sir AP. A pleasant evening sa'yo. Kaming mga introverts ay madalas ma-misinterpret dahil tahimik kami, mahilig sa solitude at pag-iwas sa small talk. At napagkakamalang arogante, mahiyain o bastos. Dahil mas pinipili namin ang malalim na usapan kaysa mababaw na pakikipagkapwa. Madalas kaming napagkakamalang walang interes sa ibang tao. Marami pong salamat Sir AP sa pagbahagi ng episode na to. More power and God bless always. At ayon naman kay Roland Lipasana, nakaka-relate much talaga. Absolutely true. Sobrang relevant Sir AP. At shoutout din kila Annalyn Granada, Master Buten, Edmundo Jornadal Jr., Renante Damgo, Lorena Bintas, Arkitakot, Lone Survivor Diaz, Mario Alipit, Ramlat, Emma Villanueva, Joyce, Cathy, at kay Jola Short Video. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.